Senator Salamat Judge po. Padilla, you have 2 minutes. Opo. Nais ko lamang po magtanong sa ating saksi. Ginoong saksi, kanina po kasi habang nagkakaroon ng pagdinig, ako po'y laging iistorbo dahil tuwing may itatanong, mag-u-object, medyo magulo po eh. Pwede po bang sagutin po ninyo ako dahil noong pong February 5, ang sabi po dito ay insufficient po yung na hindi dapat makarating na sa preliminary investigation. Tama po ba? February 5 po yun? May certification, sir. Yes po. Opo. Tapos nung February 14, naging sufficient na for conduct of preliminary investigation. Nasagot po ba yung 7 na sinabi dito na para, ang sinasabi po kasi dito nung February 5, merong 7 na kulang. I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir. Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po, na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Meron po siyang affidavit? Ako, sir. Ako po yung nag-execute, sir. Kasi Hindi ang- po yung mismong tao? Yes po. Ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS, sir. Hindi po yung mismong tao. Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit. Yes, Your Honor. Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po? Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Ay, yun lamang po. Maraming salamat po. Alam niyo, may naalala ko dito dahil dito sa question ni Senator Robin na to, sa legitimacy ng video na tinatanong niya. Kasi 'di ba, yung sabi ang pinipresent yung pala ang ipinresenta pala nitong na video hindi yun yung original, which is kinuha lang nila sa sa social media ba yun? Sa social media ata yung dahil nag-viral nga daw yun, so doon siya kumopya. Which is naalala ko dati kasi kung naalala niyo yung nag-viral na yung mag-ina na binaril ng pulis dahil dun sa napikon yung tatay ng bata kasi 'di ba inasar nung anak niya tapos inasar nung matanda yung anak niya, tapos yun yung nag-trigger dun sa tatay niya para barilin silang dalawa. Tapos ang naaalala ko sa kaso na yun, parang although hindi ko na maalala kung na-dismiss ba talaga yung kaso na yun, pero naging factor doon yung video na ipinipresentan nung mga nagdemanda, kasi yung original na video parang naiwala ata nung nagdidemanda. So, ang ginagamit ngayon na nagdidemanda ng video yung nanggaling sa social media. Kaya parang nagkaroon ata ng problema doon. So, yun nga, yun yung naalala ko. Kaya parang, sabi ko parang ang galing naman ni Senator Robin dito. Na naisip niya yun. Pero, kasi sa nakikita ko tuwing makikita ko si Senator Robin Padilla sa social media, parang
inaano nila, masyado nilang ina-underestimate si Senator Robin. Pagdating sa yung kesyo wala daw alam, hindi daw marunong, pero this time ang galing niya dito. Para sa akin ang husay ni Senator Robin dito. Sino ngayon magsasabi na boklog si Pero ang galing talaga. Yung kumbaga parang yun lang yung naaalala ko dahil dito sa questions ni Senator Robin about dito sa sa kaso na to. Oo. Sa tingin ko 1 point si Senator Robin dito. 1 point. Kayo guys, ano masasabi nyo? Naka 1 point pa talaga si Senator Robin dito. Para sa akin 1 point. Kung kayo, ano masasabi nyo? Comment down below.